Day mga ka-agri, 93 days after transplant ng ating SL20 Super Hybrid Rice. Magpapaanin na tayo ka-agri. Tara, tingnan natin. Ka-agri, tukol na yung ating palay. Ito na ang kanyang itsura, tuyong tuyo. Ito yung mga walang laman. Oh. Maraming tulyapis. Ayan, oh. Medyo yumuko din ng kaunti, pero walang laman yan eh. No, pero ito na yung itsura niya, no? Parang ano na nangyari. Yan, nakahapay ka-agri. At yan yung kanyang bunga. Manipis din ka-agri kumpara sa nung nakaraang taon. At yung lupa niya talagang puting-puti at bitak na ka-agri, oh. Yan. Kaya bumagsak na yung palay dahil tuyong-tuyo na siya. So ganyan na yung itsura niya. So mamaya ka-agri, abangan natin ilan ang tutulo dito sa ating 2.5 hectares. Update kita ka-agri, bye bye. SL20 Super Hybrid Rice, 93 days after transplant. Harvest day. SL20 Super Hybrid Rice, 93 days after transplant. Harvest day. Ayan. Nandito na tayo sa dulo, ka-agri, at ito ang itsura ng ng SL20 Super Hybrid Rice, 93 days after transplant. Ito na yung dulo. Nakatayo din sa dulo, hindi kagaya doon sa bungad na mababa, dapa, nakahilig. Dito ito yung tayo, siguro wala laman. Joke lang. Sabi nga ang ating Diyos ay Diyos ng himala. Ito'y napatunayan ko. Ang buhay ko'y binago ng lubos nang manalig ako kay Kristo. Kahit anong mangyari, kahit mababa presyo ng palay ka-agri, huwag mawala ng pag-asa. Sa Diyos lang tayo magtiwala. All things work together for good for those who love God and who are called according to His purpose. Yan, ka-agri, ang tabayanan, ilan ang ating aanihin? Ka-agri, meron na tayong 233 kabans. At diretso pa yung pag-ani ng dalawang reaper. So abangan mamaya kung ilan ang final count natin, ka-agri. Ayan na, malapit na silang matapos.
Tapos na tayo magpaani at nagpapabilad tayo kasalukuyan dahil mababa ang presyo ng sariwa. Ang tawad do sa atin ay 16 pesos per kilo. So tinry natin ipabilad at dito natin i-imbak sa bodega natin ka-agri. First time, kung sakali. Ang total na inani ay 327 kabans sa 2.5 hectares. So di natin alam yung timbang, wala tayong actual na timbang. So yan ka-agri ang update. Hopefully maibenta ito sa NFA. 24 pesos per kilo daw ang tuyo sa NFA. So yun lang, medyo mahirap magbenta sa NFA ka-agri. Marami ring additional expenses. So tingnan natin ka-agri kung ano ang magiging resulta ng ating 2025 dry cropping season. So, yun ang latest update natin ka-agri. Ang tabayanan ng susunod na kabanata. Ka-agri, sa wakas, natapos na ang ating pagbibilad at nakapasok na ang ating inani. Andito na sa ating bodega. At hindi natin alam ang mangyayari sa araw ng bukas. Kaya ipagkatiwala na lang natin uli sa ating Lord, mabuting Diyos. No? So, salamat do sa mga tumulong sa atin sa pagbibilad sa Team Leklek Ancheta. Ayan, salamat ng marami at naitabi na po yung ating ani ngayon. So ano ba, bebenta ba natin ng bigas o ibebenta natin ng palay? That remains to be answered, mga ka-agri. Pero salamat sa Diyos, sa ating cropping season 327 ang ating inani sa SL20. Naani siya ahead of time, 93 days after transplant, naani na. No, at yun, magpapahinga lang ang ating lupa at sa kalagitnaan ng buwan na ito ay magpupunla ulit tayo at inbreed uli ang ating itatanim, ka-agri. Yun, maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Salamat sa Diyos. Bye bye.